kung nilalayuan ka na ng mga kaibigan mo dahil sa hindi kaaya-ayang amoy. Sa video na ito, ituturo ko kung saan ka dapat magtago. Sa video na ito, ituturo ko yung mga dahilan at mga dapat nyong gawin para mabawasan ang putok. So, alamin muna natin, ba't ba tayo nagkakaroon ng body odor? Pag po kasi tayo nag-iinit, pag tayo nag-exercise, yung katawan natin nag-excrete yan ng sweat or pawis. Ang function yan para mag-cool down yung temperature ng katawan. Normally, wala pong amoy yung pawis. Pero pag nagkaroon na ng bacteria dyan, o kaya meron ka nakain, doon na nag-iiba yung simoy ng hangin. Gawin ng mga tips na to para makaiwas. First, bawasan ang stress. Pag stress kasi tayo, very active yung sweat glands natin. So, mas madali tayong pinagpapawisan. Aside from that, mas malapot at mas makapal yung pawis natin kapag stress tayo. Laging maglaan ng oras para mag-relax, para mag-meditate, para gawin yung mga gusto mong bagay. Kung nai-stress ka dahil wala ka ng pera, okay lang yan. Ang mahalaga, sanay ka na. Next, gumamit ng antiperspirant. Iba po to sa deodorant. Kapag sinabi nating deodorant, pampatanggal lang ng amoy. Pero pag Ayan naman yung mga nagko-comment. Doc Alvin, nagbibiyata ka! Doc Alvin, lagi ang pumipiyok! Pag sinabi pong antiperspirant, pangontra sa pawis. So usually meron silang aluminum doon sa ingredients nila. Yun po yung piliin nyo. At maglagay ka nito sa gabi bago matulog. Doc, bakit tuwing gabi? Baka mawala ng epekto yan. Mas magiging effective siya kasi merong extra time para gumana yung antiperspirant dun sa mga sweat glands mo para ma-block niya. At least, ikaw ay handa kapag si Mister ay nagyaya. Next, magsuot ng cotton or silk na tela. Pag ito kasi yung suot natin, mas nakakapasok yung hangin dun sa kilikili natin. So, mas nakakahinga siya at mas mabilis siyang matutuyo. Sensya na po, nagmamadali. Kailangan ko na po kasi maligo eh. Medyo nangangamoy na. Iwasan po natin yung medyo masisikip, yung mga dark colors na damit kasi mas mainit po yan, mas papawisan tayo. Next, ito baka maraming nakakalimot. Pagkatapos maligo, tutuyuin. Tuyuin ang kilikili, yung singit, lalo na yung paa. Marami po nakakalimot niyan. Kasi minsan baka nagmamadali ka, late ka na, hindi mo na natuyo ng gusto yung paa mo, o kaya yung singit or yung kilikili. Kapag naiwang basa, pwede po tubuan at magkaroon ng bakterya na pwedeng mangamoy. Pag labing-labing, okay ang basa. Pero pag body odor, no, no, no! Next, bawasan ang buhok. Pag sobrang kapal kung kasi ng buhok nyo sa kilikili, nag-absorb to ng moisture na pwedeng makadulot sa pag-form ng bakterya. Pero, lagi ko po sinasabi sa inyo, iiwasan nating ahitin kasi nakakaitim po yun. Mas maganda kung magpapawax or magpapalaser. At sa mga lalaki, hindi naman kailangan tanggalin. Kahit itrim lang or bawasan lang ng onte. Tsaka sayang kasi pwede kang makakuha ng chicks dahil sa buhok mo sa kilikili. Ha? Doc? Ano sinasabi mo? Dahil nakakatulong yung buhok sa kilikili para makapag-form tayo ng pheromones. Yan yung distinct na amoy mo na nakaka-attract sa mga babae. Kunyari, sa mga misis na nasa malayo si Mister. Kunyari, naamoy mo yung t-shirt niya. O, diba, nami-miss mo siya kasi merong distinct na amoy yan eh. Lalo na yung mga pawis na t-shirt. Kung lahat ng tips na yan ay sinunod mo, lagi ka naliligo, pero lagi ka pa rin tinataguan ng crush mo, baka meron kang tinatawag na hyperhidrosis. Nagiging OA yung mga sweat glands ng mga pasyenteng may hyperhidrosis. Ibig sabihin, OA yung production na ng sweat, sobra sila pagpawisan kumpara doon sa mga normal na tao. So kapag nagkaroon sila ng body odor, mas matindi. Also, may tinatawag din tayong hyperthyroidism. Ang nangyayari naman dito, overacting yung thyroid gland nila, kaya matindi sila pagpawisan. Pag tinag nyo po yung kaibigan yung may putok, sabihin nyo, Bes, ang dami dito matututunan, no? Ganun lang, para di sila ma-offend. Kung meron kayo dalang comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.